Isang magandang araw po sa inyong lahat. Latest weather update po muli tayo November 18, 2023. Pero bago tayo magpatuloy, pa-like and subscribe naman po bilang suporta at para ma-update ko kayo mamaya sa lagay ng ating panahon. So as of now, si Hypnosis pa rin po natin, active low pressure area, estimated pong layo na 730 kilometers, east of Hinatuan, Surigao del Sur po yan. As of now, nasa 35 kilometers per hour ang lakas po ng kanyang hangin, northwestward sa bilis naman po na 10 kilometers per hour. So binabantayan po natin itong active LPA na posible nga pong maging isang ganap na bagyo kapag ka lumakas from 45 to 55 kilometers per hour. Under observation po within 24 to 48 hours. Ngayon po apektado rin ng ilang bahagi nga po ng Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao ng shear line easterlies po at northeast monsoon na siyang tumatama ngayon sa ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Madalas po natin yang nararanasan tuwing hapon at sa gabi. Samahan pa nga po yan ng active LPA na nagbibigay nga po ng ilang direktang epekto. Mahina lang naman ito dahil active LPA pa lang naman, pero hindi po natin pwedeng baliwalain dahil hindi po natin inaalis yung mga posibilidad na ito nga po ay maging isang ganap na bagyo. So after nga po mawala nitong si Bagyong Kabayan, na ina-expect na may susunod nga po na bagyo at posibleng mas malakas nga ito kay Bagyong Kabayan. Kaya naman patuloy natin binabantayan ito nga pong active LPA, which is sunod-sunod po talaga. Merong nasa labas ng PAR, meron namang nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Palagi pong sinasabihan at nire-remind ko po, no, mag-ingat po yung nasa mababang lugar sa Metro Manila in case po magkaroon tayo ng rainfall shower, localized thunderstorm. Hindi po natin mapipigilan minsan ng malakas na pag-uulan, minsan po biglaan yan. So dapat po natin gawin, linisin yung mga estero, yung mga kandal nga po na nagiging cause minsan ng bigla ng pagbabaha. So pinag-iingat din po yung mga landslide prone area, tulad na lang po nitong nakaraan nagkaroon tayo ng lindol, which is hindi talaga may iwasan minsan, no? At gayon din kapag alam natin merong malakas na pag-uulan, localized thunderstorm, rainfall shower alert po ang pag-asa, no, ay mag-ingat na po tayo. Doon po tayo sa safe na lugar, iwas po tayo sa matataas. So tulad po ng aking sinasabi, bago nga po matapos ang buwan ng Nobyembre, posible pang pumasok ang 3 hanggang 2 bagyo, kaya naman maging handa po tayo sa bawat oras. So ngayon isipin natin meron tayong bagyong binabantayan para lagi po tayong maghanda. Ang problema po kasi sa ating mga kababayan, kapag walang sama ng panahon or bagyo, hindi po naghahanda kung kailan meron ng bagyong parating or nakapasok, minsan may super typhoon, doon pa lang po magiging handa. Kaya tulad ng aking sinasabi, maging I'm ready po tayo sa bawat posibilidad, lalo na po yung mga aalis, no, tuwing hapon at sa gabi. Ugaliin pong i-check ang lagay ng panahon, o kaya naman kung importanteng lakad, magdala po ng payong, jacket, o kaya naman po kapote panlaban po sa malakas na pag-uulan. Minsan biglaan na lamang po yan. Kaya kung mapapansin din nyo, hanging amihan din ang ating nararanasan. Malamig po ang hangin, no? Marami naman nakakapansin sa atin kapag may pag-uulan, malamig din po ang pag-uulan. So napakagandang ma-update ko po kayo sa mga susunod na weather update natin. So ako nakikiusap, pa-like, subscribe, pahit po ng notification bell para kapag meron tayong daily weather updates ay nanonotify ko po kayo, and please paki-share sa ating mga loved ones. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat.